Chapter 12. Nakakatuwa talaga yang mag-ama mo. Laging magkadikit at hindi mapaghiwalay. Wika ni Aling Lucille ang kapitbahay namin. Ikaw ba naman ilang taon nasa abroad ang tatay kaya natural lang na halos di sila mapaghiwalay. Ani Canena ang may-ari ng tindahan na binibilhan ko ngayon. Mula kasi dito sa tindahan niya ay kitang-kita ang apartment na inuupahan namin at nasa labas nga, ang mag-ama naglalaro ng basketball. Pinilhan kasi ni Alden ng maliit na ring ang anak at bola. Siguradong pawisan na naman si Joaquin mamaya. Ang alam ng mga kapitbahay ko ay OFW si Alden. Yun kasi ang laging sinasabi ni Joaquin kapag may nagtatanong sa kanya kung nasaan ang papa niya. Hindi naman ako nagkukwento sa mga kapitbahay ko. Si Lea lang naman ang mahilig makipagchismisan, pero di naman niya kinukwento ang tungkol sa akin at sa ama ni Joaquin. Baka naman masundan nyo na yan si Joaquin. Nanunukso pang sambit ni Aling Lucille na ikinainit ng aking mukha. Nako hindi na po. Okay na po sa akin si Joaquin. Nauutol na sabi ko. Di ka sigurado dyan Jenica. Bata ka pa, maganda saka sexy. Saka ang gwapo-gwapo ng asawa mo oh. Sayang naman ang lahi. Segunda pa ni Canena. Kaya pala poging bata malaking bulas tong si Joaquin kasi ang gwapo ng tatay saka malaking tao. Pero mukhang mayaman ang asawa mo ang garangan ng kotse sa labas. Bakit kayo nagtitiis mang upahan? Tanong ni Aling Lucille. Naku yung piniprito ko po palang isda baka nasunog na. Excuse lang po Aling Lucille, Canena. Nagmamadaling kinuha ko na ang bote ng mantika sa kamalalaki, ang hakbang na umalis ng tindahan. Siguradong hindi nila ako titigilan sa pag-uusisa kung hindi pa ako aalis. Mama, sinalubong ako ng yakap ni Joaquin. Akala mo naman ang tagal kong nawala at sa malayo ako pumunta. Kinapaka ko ang likod niya. Pawis na pawis ka na ah. Tama na ang laro. Ngumuso si Joaquin. Nagpi-play pa po kami ni Papa. Kanina pa kayo nagpi-play, pawis na pawis ka na oh. At pagabi na. Bukas na lang ulit tayo mag-play anak. Sabi ni Alden saka lumapit bitbit ang bola. Ako nang bahala maglinis sa anak natin Sugar, saka inakay na niya sa loob ng bahay si Joaquin. Pumasok na rin ako saka dumiretso sa kusina para iprito ang tilapia. Paborito kasi namin ito ni Joaquin. Si Lea hindi kumakain ito mag-ara daw ang lasa. Ewan ko lang kung kakain ito si Alden. Pero nagluto din naman ako ng isa pang ulam. Tinulang manok para naman may sabaw. Nangingiting pinagmamasdan ko ang mag-ama na maingay sa maliit naming banyo. Nililinisan na kasi ni Alden ang anak saka naghaharutan pa sila. Sa kabutihang palad ay nasanay na dito sa bahay si Alden. Wala siyang reklamo kung wala kaming aircon saka electric fan lang. Wala kaming shower at day buhos lang ang toilet. Wala din siyang reklamo kung sa sala lang siya natutulog. Hindi rin siya maarte sa pagkain. Pinagsabihan ko na kasi siyang wag araw-araw puro deliver. Ang pagkain iba pa rin syempre ang lutong bahay. Pinatay ko na ang kalan at kumuha na ng mga plato at kutsara sa pamungganan. I'm home. Nagangat ako ng tingin kay Lea na bagong dating at may bitbit na supot. Lumapit siya sa kusina sa kanila pag ang supot sa mesa. Siguradong galing yun kay Nana. Ano yan Inson? Nilabas ni Lea ang container sa supot at binuksan. Charan, ang specialting lumpia ni Nana. Wow! Natakam ako bigla saka di ko na napigilan na dumampot ng isang piraso saka kumagat, iba talaga ang lumpia ni Nana. The best sa lahat. Tita Lea, pati ni Joaquin kay Lea at umalik sa pisngi nito. Kalalabas lang niya ng banyo saka balot na balot ng tuwalya. Ang ama naman niya ay basa ang harapan ng damit. Aba, mabango na naman si kulit ah. Syempre po bagong wash ako. Sige na magbihis na kayong dalawa at kakain na tayo. Utos ko sa mag-ama. Yes Sugar. Opo mama. Sinundan ko ng tingin ng mag-ama na nasa sala. Tinutuyo ni Alden ng tuwalya ang katawan ni Joaquin pagkatapos ay pinulbyusan niya ito sa kabinihisan. Pagkatapos ay siya naman ang naghubad ng damit. Bumagal ang pagmuya ko habang nakamasid sa katawan ni Alden. Sa nakalipas na 5 taon mas lalo pang gumanda at lumaki ang katawan niya. Halos mamutok na ang naglalakihan niyang mga muscle sa braso. Mas lalo pang lumapad saka umumbok ang kanyang dibdib. Ang dating 6-pack abs niya ay 8 na ngayon. Tumikim si Lea kaya napatingin ako sa kanya. May nanunuksong ngiti sa labi niya. Nag-init naman ang mukha ko dahil nahuli niya akong nakatingin kay Alden. Obvious na obvious ka Inson.
May tinatago ka, pang pagnanasa sa ex mong Popable. Kunwaring inirapan ko si Leia. Wala no. Ikaw talaga kung ano-ano ang napapansin mo. Magbihis ka na nga para makakain na tayo. Oo na po. Kunwaring inirapan din niya ako at pumasok na sa kwarto namin para magbihis. Humugot ako ng malalim na hininga para kalmayin ang malakas na kabog ng dibdib. Tinawag ko na ang mag-ama na kakain na. Lumaki ang buka ng labi, kusaka namang hasa na abutan sa harap ng bahay naming nagalawa sa tubig sa kabula. Naglalaba ang mag-ama. May mga nakahanger ng mga damit na hindi pa ayos ang pagkakahanger. May baliktad at hindi. Mga nakasuksok pa ang mga bulsa ng pantalon. May mga damit pang nasa basket saka umiikot ang single na washing machine. Nakita ko pang ang hawak-hawak ni Alden, ang kulay beige kung bra saka binabrush ito sa tabla sa may planggana. Siguradong maghihimulmul iyon. Si Joaquin naman ay kinukusot ng maliit niyang kamay ang kanyang medyas. Anong ginagawa niyo? Paitang tanong ko sa mag-ama. Sabay pa silang lumingon sa akin. Mamalaba kami ni Papa. Proud pang sabi ni Joaquin na tumayo pa saka inusli ang nguso. Yumuko naman ako para makahalik siya sa pisngi ko. Agad din siyang bumalik sa pagkukusot ng medyas niya. Bakit kayo naglalaba? Wala kasi kaming ginagawa, sugar. Kaya naisipan kong maglaba na lang para di ka na maglaba bukas saka magpahinga ka na lang. Wika ni Alden. Marunong kang maglaba? Manghang tanong ko. Nagkibit balikat siya. Madali lang naman. Medyo masakit nga lang sa likod. Kinabahan ako bigla dahil baka pinagsama niya ang mga decolor pati mga puti. Siguradong maghahawa yun. Tarantang sinilip ko ang nakasalang sa washing. Mga puti naman lahat yun sa kamalinis, ang tubig mukhang bagong palet. Pero lumalangit-ngit na ang makina ng washing saka halos di na makaikot dahil maraming laman. Di po ronong ti Papa maglaba mama, turuan ko lang po siya. Tabi ko po hiwalay ang puti at may kulay para di hawa-hawa. Sabi ng anak ko. Nakahinga naman ako ng maluwag. Mabuti na lang tinuruan ni Joaquin ang ama niya. Pag naglalaba kasi kami ni Leia ay sumasali siya, nakikita niyang hinihiwalay namin ang mga dekulay sa puti. Good boy anak. Sabi ko saka ginulo ang bubok ni Joaquin. Kamot naman sa ulo si Alden. Siya pala sugar bukas bibili tayo ng automatic washing machine para hindi ka na mahirapang maglaba. Napataas ang kilay ko. Aba, pangarap kong washing machine yun. Ikaw ang bahala. Sabi ko na lang saka pumasok na sa loob ng bahay. Napaawang pa ang labi, ko nang makitang malinis nga, ang loob ng bahay saka walang mga kalat. Maayos na nakalagay ang mga laruan ni Joaquin sa basket at nasa estante naman ang mga laruan niyang remote. Pumasok na ako sa kwarto para magbihis. Sabado ngayon kaya half day lang ako, bukas naman ay wala akong pasok. Tutulungan ko nang maglaba si Alden para matapos na. Pero sa totoo lang parang may mainit na kamay ang humaplo sa puso ko, na nage effort siya para sa akin, para sa amin ng anak niya. Kaunting-kaunti na lang malapit na rin akong bumigay. Magsa-shopping ulit tayo bukas Papa. Dinig, kung tanong ni Joaquin sa labas. Yes baby, may gusto ka bang bilhin? Yung promise mo puta akin Papa na car na pid ko takyan. Oo nga pala, bukas na bukas bibilhin na natin yan. Yehey! Excited na sambit ng anak ko. Napailing-iling naman ako. Masyadong nang ini-spoil ni Alden ang anak. Lahat ng gusto nito binibigay niya. Mapagsabihan nga mamaya. Lumabas na ako ng kwarto saka tinali pataas ang buhok. Nag-init ang mukha ko nang makitang ang panty ko na ang nilalabhan ni Alden. Ako na dyan Alden. Saad ko sabay kuha ng panty kong hawak-hawak niya. Nagulat naman siya sa katiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bakit nandito ka sugar? Doon ka na lang sa loob para magpahinga. Kaya ko na ito. Ani Alden sabay kuha ng panty ko sa aking kamay. Oo nga po mama, kaya na po namin ni Papa ito. Segunda pa ng anak ko na akala mo matanda na. Hindi, tutulong na ako para mabilis matapos. Akin na nga yang panty ko, kinuha ko ulit ang panty ko sa kanya saka umupo sa bangkito na binigay ni Joaquin. Pero napaawang ang labi, kunang muli niyang kunin ang panty sa aking kamay. Ako na ang tatapos niyan nompisan ko na eh. Nilatag niya sa tabla ang panty ko sa Jabrinish. Halatang di siya marunong. Madiin pa ang pagkakabrush niya kaya siguradong maghihimulmul din ang panty ko. Hindi, ako na, inagaw ko ulit sa kanya ang panty ko saka kinusutan ko ito.
Ngumisi si Alden. Nahihiya ka lang eh. Panunukso niya. Nagiinit ang pisnging inirapan ko siya. Mali kasi ang ginagawa mo. Hindi naman talaga dapat binabrush ang mga underwear dahil maghihimulmol. Kinukusot lang ito. Hindi naman bago sa akin na hinahawakan niya ang panty ko. Bumabalik lang kasi sa alaala ko ang intimate moments namin noon. Ngumiwi siya. Ganun ba? Sorry, di ko alam. Hindi na ako nagulat na hindi niya alam dahil hindi naman siya naglalaba. Mayaman siya, marami siyang tag-alaba. Naalala ko pa nga noon pinapa-laundry lang niya ang mga damit niya. Para matapos na kami ay siya na ang pinagbanlo ko dahil mas malakas siyang pumiga. Tinuturuan ko na lang siya ng tamang pagpiga. Wala kasi kaming dryer. Sinama ko na rin sa paglaba ang damit ni Leia para hindi na rin siya maglaba. Phew! Ang hirap din palang maglaba. Hindi rin pala basta-basta. Ulalas ni Alden nang matapos na kami. Pasado 2:00 na kami natapos maglaba. Siguradong hindi matutuyo ang mga sinampay pero di bale na ang importante makatulos sa kamukhang, hindi naman uulan mamayang gabi. Niligpit na rin namin ang mga batsa, timba sa hose. O ngayon alam mo na. Di ka na siguro uulit. Sambit ko. Malamang madala na siya. Ngumisi siya. Willing akong ipaglaba ka habang buhay, sugar. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga lang ha. Talagang talaga. Pero bukas bibili talaga akong automatic washing machine tapos pag-aaralan ko na lang kung paano gagamitin. Mukhang seryoso nga talaga siya. Papa, yung car ko po wag niyo po kalimutan. Singit ni Joaquin. Of course naman baby ko. Tumikim ako. Mag-usap pala tayo mamaya, Alden. Kunot noong tumingin sa akin si Alden. Tungkol saan, sugar? Basta mamaya. Pumasok na tayo sa loob. Inakay ko na si Joaquin na pumasok sa loob. Basa ang mga damit niya kaya ay diretso ligo ko na lang siya. Papagugutom na po ako, sabi ni Joaquin sa ama niya. Kumunot ang noo ko. Hindi ba kayo kumain ng tanghalian? Kumain, sugar, ang daming ang nakain ng anak natin eh. Merienda po mama. Gutom na po ako eh. Nakangusong wika ng anak ko sa kahinimas-himas pa ang tiyan. Oo nga pala, mag-3 na. Ganito ang oras ng merienda niya. Anong gusto mong merienda? Gusto ko po ng tulon saka soft drinks. Hindi pwede ang soft drinks, anak. Nang haba ang nguso ni Joaquin. Tagal na po ako di nakakainom ng soft drinks, mama. Bumuntong hininga ako. Oo nga naman. Di kasi siya sinasanay na palaging uminom ng soft drinks. O sige, pero ngayon lang ha. Ngumiti naman ang anak ko. Opo mama. Ako na ang bibili sa labas, sugar. Anong gusto mo? Presinta ni Alden. Bahala ka na. Basta yung kaya lang natin kainin, baka madami na naman ang bilhin mo. Paalala ko sa kanya. Ngumisi lang siya saka kinuha ang wallet na nakapatong sa ibabaw ng drawer saka, nagpalaam sa anak na lalabas saglit. Ako naman ay pinaliguan na si Joaquin para malinis na siya bago kumain. Papapid po tayo bili nun. Tiningnan ko ang tinuturo ni Joaquin sa labas ng bintana ng kotse. Tinabi ko naman sa daan ng kotse. Kagagaling lang namin sa school saka sinundo ko siya. Alin dyan, anak? Tiningnan ko ang tinuturo niya. Di ko naman alam kung ano ang eksaktong tinuturo niya sa mga nakahilera na food stall. Yung fries, papa, na maraming iba't ibang flavor. Pero gusto ko yung barbecue. Sarap po yun. Okay, baba tayo. Ako muna unang bababa, wait mo si papa. Pilin ko sa kanya saka tinanggal ang kanyang seatbelt. Tumango naman siya. Minsan kasi kapag sobrang excited siya nauuna siyang bumaba saka biglang tumatakbo. Delikado pa naman, dahil minsan nasa kalsada kami kaya lagi ko siyang pinapaalalahanan. Umikot ako sa kotse saka binuksan ang pinto sa gawin ng anak ko. Dahan-dahan naman siyang bumaba saka humawak sa kamay ko. Tumawid namin kami sa pedestrian lane. Tinungo namin ang stall na may nagtitinda ng fries na may iba't ibang flavor. Pumili ako ng medium cup lang. Marami na kasi ang large baka hindi na siya makakain ng pananghalian, mayayari ako kay sugar. Nang mabayaran na saka makuha ang baniling fries ay sunod-sunod na ang subo ni Joaquin, inalok pa niya ako. Hindi ako mahilig sa mga ganitong pagkain pero tinikman ko na rin. Masarap naman siya. Pumili na rin ako ng malamig na mineral water dahil baka mabulunan pa ang anak ko. Alden pare, nilangon ko ang tumawag sa akin. Nanlaki ang mata ko saka parang gusto kong magtago. Teka, bakit ba ako magtatago wala naman akong utang.
Kester, lumapit sa akin ang kaibigan. Mukhang hindi siya nag-opisina ngayon dahil casual lang ang suot niya na t-shirt na itim at blue jeans. Sabi na nga ba ikaw yung nakita ko eh? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nag-out of town ka? Nandito ka lang pala sa QC. Nakasingising turan niya. Ngumisi din ako. Out of town naman talaga ako ah. Sa Manila ako nakatira, nandito ako ngayon sa QC di out of town. Pilosopong sagot ko. Tang-ina mo, mura sa akin ni Kester. Bad po magmura manong. Sabay kaming tumingin magkaibigan sa anak kong nasa tabi ko saka nakatingala kay Kester. Ang kaibigan ko naman ay titig na titig sa anak ko. Sino yang batang kasama mo? Kunot noong tanong ni Kester. Bumuntong hininga ako. Anak ko. Baby say hi to Tito Kester. Friend siya ni Papa. Matamis na ngumiti si Joaquin saka kumaway kay Kester. Hi po Tito Kester. Hindi naman nakasagot ang kaibigan ko, nakaawang lang ang labi, habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa anak ko. Anak mo, anong pauso te pare? Nakangising, turan ni Kester. Anak ko nga siya, seryoso ang mukhang sabi ko. Unti-unti namang nabura ang ngisi niya sa labi, saka muling tumingin sa anak ko at sa akin. Seryoso ka ba talaga pare o good time mo lang ako? Pero kamukha mo nga tong bata. Ganyan na ganyan ang mukha mo doon sa mga picture mo noong bata ka pa eh. Mas pogi nga lang tong batang kasama mo. Dahil anak ko nga talaga siya. Giit ko. Humawak naman sa kamay ko si Joaquin habang nakatingin pa rin kay Kester. Anak po ako ni Papa Tito Kester. Diba po Papa? Tumingin sa akin ang anak ko. Yes baby. Ikaw ang baby ni Papa. Kinulo ko ang buhok ni Joaquin. Proud akong ipagsigawan sa lahat na siya ang anak ko. Lalong lumaki ang labi ni Kester. Paanong nagkaanak ka? Putang na pare may nabuntis ka. Bunganga mo naman pare naririnig ka ng anak ko. Saway ko sa kaibigan. Sa aming magkakaibigan sila ni Luigi ang palamura. Sorry naman. Nabibigla ako eh. Pero paano nga nangyari? Bumuntong hininga ako. Mahabang kwento. Pwes ikwento mo. Oo nga pala. Bukod sa palamura siya chismoso din siya. Dito sa isang children park kami pumunta ni Kester saka ng anak ko. Alam kong di niya ako tatantanan hanggat di ako nagkukwento sa kanya. Hindi ko inaalis ang tingin sa anak ko na nagpapadulas na sa slide habang nagkukwento ako kay Kester. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Langya, 5 taon ka na palang may anak nang wala kang kaalam-alam. Ulalas ni Kester. Oo nga eh, kung hindi ko pa siya nakita sa mall di ko pa malalaman. Pero sigurado ka ba talagang anak mo yan? Nagpadana test ka na ba? Nagdududang tanong ni Kester. Sinaman ko naman siya ng tingin. Hindi na kailangan ng DNA test. Anak ko si Joaquin. Nakita mo naman kamukhang kamukha ko diba? O easy ka lang. Naniniguro lang ako. Ako siguradong sigurado ako na ako ang ama ni Joaquin. Wala nang ibang naging boyfriend si Jenica pagkatapos ko. Nag-focus na lang siya sa pagpapalaki sa anak namin. Yun ang kwento ni Lea, ang pinsan ni Jenica na nakasama niya sa loob ng 5 taon, sa kakatuwang sa pagpapalaki sa anak namin. Marami pang naikwento sa akin si Lea tungkol kay Jenica. Simula nang palayasin siya ng mama niya sa bahay nila, dahil na lamang buntis siya. Nasunog ang bar na pinagtatrabahuan niya at wala na siyang mapuntahan kaya lumuwas siya dito sa Manila. Awang-awa ako sa kanya saka nagagalit sa mga taong pinagtabuyan siya. Lalo pang lumaki ang respeto ko sa kanya. Hindi biro ang magpalaki ng anak mag-isa sa 5 taon. So anong plano mo sa mag-ina mo? Di magsasama-sama kami bilang isang pamilya. Ibinahay mo na ang mag-ina mo. Hindi, pero doon ako tumutuloy pansamantala sa bahay ng mag-ina ko. Mabuti nga hindi na ako tinataboy ni Jenica. Hinihintay ko lang na patawarin na niya ako saka maniwala siya sa akin. Kung gusto mo pare kausapin ko ang ex mo. Ako ang magpapatunay na naaksidente ka naman talaga, 5 years ago saka nagkaroon ng partial amnesia. Bumuntong hininga ako saka ngumiti. Hindi na kailangan pare. Nararamdaman ko namang lumalambot na siya sa akin. Hindi na masyadong nagsusungit sa akin si Sugar, ngumingiti na rin siya kahit papaano sa akin, madalas ko din siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Alam kong may pagtingin pa rin siya sa akin. Mahal mo talaga ang nanay ng anak mo no? Nakangising turan ni Kester. Siya lang ang babaeng minahal ko pare, mahal ko pa rin hanggang ngayon.
Pinilit ko siyang kalimutan, binaling sa ibang babae ang atensyon. Pero sa 5 taon na nagdaan, iba't ibang babae ang nakakasama ko ay lagi ko namang hinahanap-hanap ang parte niya. Pero pare, dapat na tong malaman ng mommy saka ng kapatid mo. Alam ko pare, gustong gusto ko nang ipakilala sa kanila ang anak ko. Siguradong matutuwa si mama dahil matagal na niyang inuungot na magkaapo sa akin. Pero hindi pa handa si Jenica, natatakot siya, naiintindihan ko naman yun lalo na kaibigan niya si Agnes. Natatakot siya sa pwedeng isipin ng pamilya ko. Pero kakausapin ko din siya tungkol dito. Pasipol-sipol si Kester na sumakay na sa kanyang sasakyan sa pinaandar na ito. Nakita din niyang sumakay na sa kotse ang mag-ama na nasa kanyang unahan. Pinusihan niya ang mga ito. Inilabas naman ng kaibigan ang kamay saka kumaway saka pinausad ang kotse. Ngising-ngising na pailing naman siya, pinaandar na rin ang sasakyan pero sa kasalungat na daan ang daan niya. Hindi talaga siya makapaniwala na may anak na ang kaibigan. Kaya pala laging nawawala ito dahil abala sa mag-ina nito. Wala namang duda na anak nito ang bata dahil kamukhang kamukha nito. Parang batang version nito. Tinukot niya ang cellphone sa bulsa saka din ang number ni Matias, ilang ring bago ito sumagot. What do you want? Napangisi siya sa kasungitan ng kaibigan. Ito saka si Luigi ang masungit sa kanilang magkakaibigan. Magkaiba nga lang ng antas ng kasungitan ng dalawa. Pare, kita tayo sa the top bar mamaya. Di ako pwede. Bakit? Busy ka? Oo, matutulog ako. Pumunta ka na, may importante akong sasabihin. Chismis lang yan. Sila Luigi na lang ang ayain mo. Wala ako sa mood sa mga chismis mo. Tuldok. Napaka-killjoy talaga nito. Basta pumunta ka kung ayaw mong mahuli sa balita. Aniya saka pinatay na ang cellphone. Hindi rin naman ito makakatiis saka pupunta din. Tinawagan pa niya ang ibang mga kaibigan. Noong una ay panay-tanggi pa ang mga ito saka mga busy daw. Pero nung sinabi niyang may importante siyang nalaman tungkol sa whereabout ni Alden ay pumayag ang mga ito. Low-key chismoso din ang mga ito Pinatay na niya ang cellphone saka pinatong sa dashboard. Siguradong masarap ang inuman mamaya.